Kapapasok lang na balita, bumotong mayorya ng Kamara para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, gaano karaming kongresista ang bumoto para ma-impeach ang bise? Jiggy, sa botong 255, muli pong in-impeach ng Kamara itong si Vice President Sara Duterte. Nasa 26 lamang yung tumutol habang siyam yung nag-abstain o hindi po bumoto. Mas marami ito, Jiggy, kumpara doon sa 19th Congress noong nakaraang taon na 215 congressmen na itransmit po ng Kamara sa Senado na bumotong impeach si VP Sara. At bago nga yung botohan, Jiggy, binigyan ng pagkakataon yung mga kongresista na magtanong o mag-interpellate dito kay Chairperson Jervy Luistro tungkol nga po dito sa inilatag na committee report and articles of impeachment. At nanindigan po itong si Chairperson Luistro na naging maingat ang House Committee on Justice at sumunod po dito sa konstitusyon, sa House Rules on Impeachment at maging sa desisyon ng Korte Suprema doon sa naunang impeachment laban kay VP Sara. Narito po ang pahayag ni Chairperson Luistro. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. Jiggy, apat nga yung articles of impeachment na nilatag dito sa plenaryo. Una nga po yung mali umanong paggasta ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Pangalawa ay yung unexplained wealth umano ng bise na hindi niya idineklara sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Yung pangatlo ay yung panunuhol umano ni VP Sara o bribery doon sa mga DepEd officials. At yung ikaapat ay yung pagbabanta po umano sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Ayon po kay Luistro, sapat na inakita nilang mga basehan para litisin ng Senado si VP Sara. Jiggy. Marian, karamihan sa mga tumutol ay sino-sinong grupo at kanina may pahayag din si Senator Amy na kumbaga sinasabi niya, quote-unquote, na malaki yung incentive package ng mga papabor dyan. So may reaksyon na ba ang mga congressman tungkol sa usaping yan? Tama ka nga dyan, Jiggy. Nagkaroon ng interpellation at bahagi po yan ng pagtatanong ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. At agad din sinagot yan ng presiding Majority Leader na si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Pero bago pa nga rin yan, kung meron tayong soundbite dyan, mairo-roll, ilan po sa mga bumoto na no vote o tumutol na ma-impeach si VP Sara, kabilang nga po dyan si Congressman Leviste at ilan pang kilalang kaalyado ng bise na sina Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, Quezon City Representative Bong Suntay at BH Party List Representative Nazal. So kung meron po natin, pakinggan natin yung pahayag ng palitan ng sagutan nila Leviste at Lawrence Defensor. Confirmed the information that some members of Congress got 2 million pesos on March 18. And I just want to make it clear if this is true or not. We categorically deny any such allegation. No one should lose their benefits for their vote today. At Marian, ngayong bumoto na nga yung majority dyan sa Kamara, makailan to itatransmit sa Senado at aware ba yung Congress na bago na rin yung liderato ng Senado? Yes, Jiggy. According nga po dun sa ating mga nauna ng pahayag or statement ni Chairperson Jervy Luistro, matapos nga po itong botohan ng Kamara ay agad itatransmit ng Kamara itong articles of impeachment sa Senado na siyang tatayong impeachment court. At kaunay nga doon sa tanong mo, doon sa palitan ng liderato ng Senado, yan ay alamin pa natin, reaksyon ng mga House leaders dito tungkol nga po riyan. At kanina nga rin, inaasahan pa natin sana yung pagbabanggit o pag-aanunsyo kung sino-sino nga ba yung i-elect na 11 mga mambabatas o kongresista na tatayo pong mga prosecutors at haharap sa Senado. Yan yung aabangan pa natin maya-maya lamang. Yan muna ang latest dito. Balik sa'yo, Jiggy.
Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.